Grace and peace be unto you from God our Father and from our Lord Jesus Christ. Kapag sinabi natin na our family is on the rocks, it means it's being critically breaking apart. When we say it's on the rocks, ito po yung nasa bingit na ng pagkawasak. But when we say our family is upon the rock, you have it strong and you have it settled upon the rock of ages na si Yesu Cristo. Kailangan nun ng ating mga pamilya, ng ating mga tahanan, ng lahat ng miyembro ng pamilya natin na manatili at matatag na nakaangkla sa Rock of Ages na si Yesu Cristo. Sinabi po ng Psalm 127 verse 1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang nagsisigawa nito. God wants our families to succeed. God wants our families to prosper. And God has given us His Word kung saan mayroong disenyo to make our families enjoy happiness and of course maging matibay palagi kahit sa kabila ng bagyo ng buhay. The Bible contains rock solid principles upon which you and I can build a strong family. Tulungan tayo ng Diyos. Hangarin nating lahat. Sino man po sa atin na may pamilya na o magkakapamilya pa, to desire to make our families strong. Having a strong family, so goes the nation. So goes our churches. So mga kapatid, ngayong oras na ito, may God help us to have our family upon the rock. Una yung pundasyon ng pamilya. Sa pagkalikha ng Diyos, nilikha niya si Eva at si Adan. Una si Adan, and mula po sa kanyang tadyang, tinuha ng Panginoon ang parting iyon at ginawa niyang babae. Malapit sa kanyang puso. Naalaman ng Diyos, o alam ng Diyos, mas minagaling ng Diyos, to complete Him, kailangan niya ng makakasama. Then God performed the first marriage and bless the lifelong union of that one man and that one woman. At sinabi sa Genesis 2:18, ang Panginoong Diyos ay nagsabi, di mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya, and he did. Then he gave the first wedding vow. Sa Genesis 2:24, sabi ng talata, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Mga kaibigan, your wife, our wife, hindi po katulong as in utos-utusan, pahihirapan, kundi katuwang natin, siya ay help meet ng mga lalaki. And then, again, the Bible has given us the design to make our family stay upon the rock and put it down big and bold. God is the architect of the home. Siya po ang dumisenyo ng pamilyang nais ng Diyos na maranasan natin. So if our family is going to stand against the storms, against any trials na maring magpahirap o bumangga sa atin, to make it so strong, you and I must hold fast to the Word, sa salita ng Diyos. Panghawakan ang pangako ng Diyos. Sundin ang kanyang mga utos. Nakasulat sa banal na kasulatan. Because building a home is a very complicated matter. That it takes more than human wit. It takes more than human wisdom to accomplish lahat ng naisin ng isang tahanan. Lahat po tayo kailangan magpasako sa Diyos.
We all need a divine plan and a divine builder to construct a happy, fruitful, prosperous Christian home. And that builder and that plan is Christ and His Word. Mga kaibigan, listen, it takes God to make a home, not just a house. Kailangan ho ng ating bansa ang Panginoong Kristo para sa ating mga tahanan. Hindi po kaya ng gobyerno, ang gabayan, ang kanyang mamamayan. Kailangan po talaga ang karunungan, gabay, pangunguna ng Diyos na si Kristo sa bawat tahanan. Then we will be able to help this government na maging mapayapa. Tulungan tayo ng Diyos. And God gave us 10 commandments to protect us, to enrich our lives. Yung unang utos, mga kaibigan, Deuteronomy chapter 5, verse 6 and 7. Ang wika ng talata, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypt, sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, si Kristo lang, ang Panginoong Diyos lang, ang dapat naghahari sa ating buhay. Wala na ho iba. And God shows us how to keep those commandments. God shows us how to teach those commandments sa ating mga anak. Of course, dapat muna sa ating pamilya. Deuteronomy chapter 6, ito sinabi ng talata, verse 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon, iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Iyong isusulat sa taas ng pintuan ng iyong bahay at pintuang daan. Ibig sabihin, mga kaibigan, if we want to preserve our homes, if we want to preserve our nation, then we must abide by these commandments of God. We must follow, submit, and pass these commandments down to our children at sa ating mga magiging apo. Responsibilidad nating mga magulang to teach our children these commandments. Tayo po ang mananagot sa Diyos pag hindi sila naging masunurin sa salita ng Diyos. Lalo na po kung tayo mismong magulang ang susuway. The home is to be a place of spiritual truth. The home is to be a place of godliness. And we're in to pass the truth from one generation to the next generation. Hinihiram lang ho natin ang henerasyon ng susunod na panahon. So we must take care of this generation. Lilipas tayong mga magulang. Tulungan natin ang susunod na henerasyon na ipamuhay ang kanyang salita. So mga kaibigan, wala hong scientist were able to create the laws of science. Lahat ng laws of science were just discovered by them. Pero ito po ay laws of God. So yung kautusan ng Diyos, convincingly we must believe and we must practice para ang tao at ang ating mga anak ay kumbinse na totoo yung sinasabi natin. Not only convincingly but consistently, don't just simply tell them, but repeatedly teach them the word. Hindi na kailangan i-quote yung pati isaklong verse. The more you say the words, yung sinasabi na salita, repeatedly, matatanim sa kanilang isipan at sa kanilang puso. And compellingly, we are to teach God's word so that our kids will know na what we say is what we believe. What we believe is what we teach. In short, we walk the talk. So the foundation of the family. Secondly, the flexibility of family. Alam niyo ba, ayon sa isang nabasa ko, yung Golden Gate Bridge sa Amerika, di umano, will sway up to 20 feet. Yung dalawang tore of that bridge are solidly anchored doon sa yung dalawang tower niyan, and yet suspended yung bridge na yan, but it can move a little and still maintain its strength. Ano po ibig sabihin? Larawan po ito sana ng ating maganda, maayos, masaya, matatag na pamilya.
It should be like that bridge ng ating tahanan po ay isang malusog, masaya, at tahimik na pamilya. Our home needs some flexibility, some room to move. Hindi ko sinasabi, don't get me wrong, I'm not talking about throwing out the rules, hindi ho. But I'm talking about having a family that could laugh, have fun together, a home where people hindi irritable, hindi nagsisinghalan, hindi konting gibo, away ng away. Let's have a home that is filled with joy and happiness, magaan, hindi kinukonsinti ang kalokohan, alam yung right and wrong, pero may respetuhan sa isa't isa. Yung kung saan, a word of forgiveness is always available. 1 Corinthians 13, verses 4 to 8, sabi ng talata, the love that we need to show them is this, yung pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob, di nananaghili, ang pag-ibig ay di nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, di hinahanap ang kanyang sarili, di nayayamot, di inaalumana ang masama, hindi inaayunan, hindi kinukonsinte, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay tinitiis, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay binabata. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. So, do we want a happy marriage? Yes. Do we desire a successful, happy family? Of course. Then, learn to love one another. Let us be a generous grace giver. Kasi po mga kaibigan, if we will not desire to have that kind of home, when conflict comes, pare-pares tayong madaling matumba na para tayong pinballs ng bowling. Isang bagsak lang, tumba tayo lahat. But if we have that strong family, loving each other, respecting one another, anchored to the rock, the family upon the rock, when conflict comes, magiging matatag tayo. Kapit kamay. Because conflict is inevitable sa buhay. Maraming mga tao don't do a very good job settling conflict. Tayo dyan minsan. So rather than being married by a justice of peace, sa isang pamilya, it seems sila ikinasal ng Secretary of War. Kakakasal pa lang, away ang kagad ng awayan. Nag-iisip na kagad pa paano magkakahiwalay. Paano maghahati sa ari-arian. Nakakalungkot. So how do we deal with anger and disappointments and conflict sa ating buhay? God has His word for us. James chapter 1, 19 to 20. It tells us, nalalaman nyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Magmakupad sa pagkagalit. Pagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Whenever you became mad and angry na wala sa lugar, you will never do any good. Hindi ho, nalulugod ang Diyos. So anong payo sa atin ng Diyos? Para sa ating pamilya, first of all, be swift to hear. Hindi po tayo automatic kasing marunong makinig. Tayo yung dalas ng dalas. Tayo yung walang tigil ang kadadaldal. Mga kapatid, dalawang tenga binigyan ng Diyos, isang bibig. It means you talk less, you listen more. Be swift to hear. Kung magmamakupad tayo sa pagkagalit. Kung magmamamaliksi tayo, dun tayo sa pakikinig. Bakit to? You have to train yourself to listen sa sasabihin ng isang tao, lalo na sa isang merong atraso sa atin o sa members ng family. Kailangan tayo matuto makinig muna. Dapat all of us are good listeners. Bakit to? Dahil pag hindi tayo nakitaan na marunong makinig o handang makinig, they will not open up. Pag naramdaman ng tao na hindi ka willing makinig, o to hear the other side, hindi ma-resolve ang anumang suliranin. But when you listen, when we try to give them the chance to talk, when we listen, you encourage them to open up. And this will benefit ikaw at yung nagsasalita. Kasi hindi natin maintindihan ang isang tao pag di natin siya napakinggan.
So understanding is going to bring us closer together. Learn to listen. Hindi po kukonsintihin na mali, hindi aayunan ng kalikuan, but learn to listen. So swift to hear, second na payo sa atin, be slow to speak. Madalas po tayo mga tao, ipinapahamak tayo ng sarili nating salita. Ika nga nahuhuli ang isla sa bunganga. Huwag natin ipahamak ang sarili natin by talking too much. God posed warning signs along the way para hindi tayo mapahamak. Slow to speak. Proverbs chapter 10, verse 19. Ito sabi ng talata. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. The more you speak, the more you are open to commit mistakes. Talata pa, Proverbs 17:27. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman. At siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. Kalmante lang ho. At sabi ng Bible, you're smart. Proverbs 21:23. Whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from trouble. Simpleng salita. Konting salita, konting perwisyo. Maraming salita, mas maraming open na problema. Kaya ito sinasabi ng Ecclesiastes 5 verse 3. Ang tinig ng mangmang ay dumarating sa karamihan ng mga salita. Pansinin niyo ang taong napakadaldal. Walang tigil ang bunganga. Kinakikitaan siya ng kanyang kamangmangan. Swift to hear, mabilis sa pakikinig. Pangalawa, slow to speak. Huwag basta-basta magbabanat ng salita, and slow to anger. James 1 verse 19 to 20, it says, be slow to wrath, slow to take offense, and slow to get mad. Para ho sa ating pakinabang yan at sa family. Huwag ho kagad tayong madaling mainis. Sikapin natin huwag tayo kagad madali na mabanas, lalo sa kapwa. Pag meron tayong hindi makontrol na galit, uncontrolled temper, ito sabi ng Bible sa atin, Ecclesiastes 7:9. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, pagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Kamangmangan po ang kakikitaan ng Diyos sa isang taong walang puknat. Sa konting bagay lang, nagwawala kagad siya. And don't make excuses for your temper. Huwag niyo sabihin na ito'y nasa lahi na namin, hindi ho. Ang tingin ho ng Diyos sa ganyang mga taong bugnutin at wala sa lugar kung magalit, basta-basta na nag-flare up, you have a weak character. Napakahina ninyong pagkatao. Proverbs 29 verse 22, ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Mga kaibigan, if you don't learn to control your anger, it's going to bring many other problems sa ating buhay. Take some time. Naalisin natin yung stress sa iyong sarili, sa ating mahal sa buhay, sa ating kabiyak, lalo sa ating mga anak. Make your home a place of love and laughter. Take it lightly. Hindi babaliwalain. Don't get me wrong. Ibig sabihin, let's find solution instead na magdagdag ng suliranin. Number 3, the fruit of the family. May mga importanteng bagay na gusto ipahatid sa atin ng Psalm 127 about the happiness of children na binigay sa atin ng Diyos. Una sa lahat, mga kaibigan, kids, our children are desirable. Sa verse 3, narito ang mga anak ay mana mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. We should welcome every time our kids, yung kanilang pangailangan, yung kanilang sinasabi. And also, kids are not only desirable, kids are directable. Verse 4, kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon ang mga anak ng kabataan. Ibig sabihin, kung ikaw ay archer, kaya mong iuman kung saan mo gusto. Pag ang ating mga anak po ay bata pa lang, nalalaman na ang pagsunod sa Diyos, respeto sa magulang, madali na hati silang idirekta, dalhin sa tamang landas. When they were raised in the nurture and admonition of God, ang ating mga anak are dependable. Verse 5, maginhawa ang lalaki na pumuno ng lalagyan ng kanyang pana. Sila hindi mapapahiya pagka sila nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pitong bayan. Ibig sabihin,
may pagmamalaki natin ating mga anak. Kids are not burdens. They are blessing. Happy is the home where kids are welcome. Walang pinipili. May mga tao na kung ito ay maraming binibigay sa kanya, okay lang sa kanya. Pero pag ito wala nagagawa para sa kanya, binabaliwala. That's very wrong. Let's welcome all our kids. Dahil winelcome din nila kayo. Ibig sabihin, ang isang tahanan na may malasakit at dama ng isa't isa, that they're welcome and loved and being prayed for. Hindi po malayong mga yan, irerespetuhin tayo. Why are people so disrespectful in the first place? Well, of course, sila ay walang respeto sa sarili nila, but why do they disrespect us? Baka naman talagang tayo ay hindi kagalang-galang. Pero mga kaibigan, kung di man po kagalang-galang isang tao, ikaw na sa sarili mo are respectful, yun ang maganda. Hindi ka magiging respectful lang dahil hindi siya kagalang-galang. Kundi tayo ay magiging respectful, will do all the thing that's right and ignore all the thing that's wrong. Dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin, sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Because happy is the home where children are welcome and loved and everyone ay may malasakit sa isa't isa. Sabi ng Matthew 18:5, ang sinumang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata, sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. Don't ignore your other kids. Pare-parehas natin silang mahalin. Silang nasa ating pamilya. Huwag ho tayong maging partisan. You are distancing yourself from God pag ginawa po natin yan. And no doubt, the most powerful, the most influential people sa lupang ito do not occupy any seat sa Kongreso or sa gobyerno. No, they're not the most influential. They're not the powerful ones. The most influential, the most powerful people on the earth are our parents. Kaya po pag tayo mga magulang ay walang takot sa Diyos, wala nang ginawa kundi konting kita, konting baryang kinita sa trabaho maghapon, iinom pa. Let me tell you, and don't tell me, mind your own business. Mga kaibigan, excuse me, this is my business. Pag yung kinikita mong barya, ibibili mo pa ng alak, ibibili pa ng bisyo, asa na yung katinuan sa iyong pag-iisip? Lalo sa ating panahon ng crisis. Where's your common sense? Konting barya, ibibili mo pa ng alak, ipapainom pa sa mga tao na hindi mo, nakasama mong naging tamad at walang sikap sa buhay. Instead na ipunin para sa pamilya, gamitin sa pangailangan ng pamilya. That's my business, to tell you the truth. Ibibili pa ng bisyo. Mga kaibigan, tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng mga parents na may takot sa Diyos, na may pagpapalaga sa kanyang salita. And because you are the most influential and powerful na tao sa mundong ito. Dahil pag ang magulang po iliko ang lakad, napakadali na po ang mga anak ay maliko rin ng landas. Mayroon isang nagsabi, it takes a village to raise a child. Actually, patras po yun. The truth is, it takes a family to raise a child, and families change the village. Ang pamilya po, ang ating tahanan, ang primary classroom. That's why the devil has unleashed all his artillery against us. Yung kanyang, kasundaluhan ng impyerno ay inihanda na, ginagayak na ng diablo o ginayak na niya, ipinababanat na niya sa lahat ng pamilya, lalo sa mga Kristiyano. Kaya mag-ingat po tayo. Let's be like the parents of Moses, si Jochebed at si Amnon, na kung saan alam nila na mayroong mga bagay na gagamitin ang Diyos lumigitan ni Moses, na kaming mga pastor, tayong mga life coach, or no teacher cannot see na nakikita ng mga magulang para sa kanilang mga anak, that they would, I hope, would say, ang aking anak ay bigay ng Diyos. I hope those parents would say, oh God, give me the faith ng magulang ni Moses that I would be able to see kung ano ang nais mo sa aking anak. I want you to do what you wish, what you hope for sa aking pamilya. This is my family. Kayo po ang masunod. So you cannot control the destiny of your children. But certainly, we can influence their destiny. Makaka-influensya po tayo, tayong mga magulang. Tayo ang mangalaga sa ating mga anak. I mean, tayo po ang magmagulang. Tayo ang maging pangunahing gabay ng ating mga anak. Huwag po ninyong ipagkatiwala sa mundo
Because the world will parent your kids. Magsimula na po tayo. Lalo na po, isipin natin, ang krisis na ito, lalala pa, ang hirap ng buhay lalala pa, pang ating mga anak ay napabayaan pa natin. Dagdag sa sakit na ulo ng ating mga puso. Sakit sa kalooban. So may God help us that we would stick to His Word. And if we stay upon the rock, we will have revival and renewed commitment para sa ating pamilya. Let's desire and pray that God will give us family upon the rock. God bless you. Stay safe. Until next time. Salamat po.